Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 701 hanggang Kabanata 710. Kabanata 701. Para saan mo siya papatayin? Ikakasal ka kay Cecilia Taylor sa hinaharap at magiging in-laws tayo sa pamilya Taylor. We're deemed as one family by then there's no need to slit his throat. Ang pinuno ng pamilyang Gold ay nag-oral kaagad. Pare, snobbish si Jack at laging namamayagpag ang ilong niya. Tige. Kalimutan na lang natin ang katotohanan na ininsulto niya kayo ni Lolo ngunit sa ginawa niya sa pamilyang Gold ngayon. Na pinatay ang napakarami nating mga tauhan, hindi ba kayo naghahangad na ipaghiganti ang mga patay? At saka, kung ang mga salita ay lumabas sa mga pader na ito, ano ang kahihinatnan? Ito ay kahihiyan at kahihiyan sa pamilyang Gold. Inamon namin ang kabilang partido sa mga duels, hindi isang beses kundi 9 na beses. And guess what? Talo kami sa lahat ng 9 na round. Wala sa aming mga tauhan ang nanalo kahit isang round. Hindi ba nakakahiya? Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Kelly. Habang binabalik-balikan niya ang nangyari, mas lalong lumalim ang iritasyon sa kanyang dibdib. Hindi natin masisisi ang lahat kay Jack para dito. Takabaligtaran, sa tingin ko ay nasa iyo ang kasalanan. Sino ang nagtanong sa iyo na makipagpustahan sa kanya? Bukod dito, hindi ito maliit at casual. At patuloy mong idiniin, hindi nabalitaan na mamatay sa mga away. Ngayong pinatay na tayo ng kanyang bodyguard. Tinasabi mo, si Master Ezra ay hindi partikular na natuwa sa pag-uugali ng kanyang anak na ipinaparada ang kanyang kataasan at pagnanais na minig sa iba. Naisip niya na ang anak niyang ito ay masyadong mapusok at walang ingat. Kung talagang gusto nating patayin ang taong ito, hindi naman talaga masakit. Napangiti si Old Master Gold at nagpatuloy, gayunpaman, sa palagay ko ay hindi siya kailangang patayin ngayon. Hindi ba siya nagpatuloy sa pag-advertise na ang birthday party na gagawin niya para kay Selena Taylor ay mayayanig sa buong Eastfield? Na ang partidong ito ang magiging pinakadakila at hindi mapupere. Ngayon, pinahiya niya tayong lahat kaya bakit hindi natin ibalik ang pabor sa araw na iyon? Tama ka, Lolo. Kung tatapusin natin siya ngayon, napakasimple at walang sakit para sa kanya. Ang ipahiya siya at hiyain sa harap ng libo-libo ay mas mabuting ideya. Ang bigkas ni Old Master Gold ay nagpakawala kay Kelly, tumango siya bilang pagsang-ayon. Nagkataon lang na si Cecilia ay may pagnanais na ikumpara kay Selena at iminungkahi na isagawa ang aming kasal sa parehong araw ng birthday party. Ito ay isang mahusay na pagkakataon upang ipaghiganti ang ating sarili. Isipin mo na lang, pagdating ng araw, lahat ng kamag-anak ng pamilya Taylor ay pupunta sa kasal namin imbes na sa birthday banquet ni Selena. Maraming bisitang may mataas na ranggo ang dadalo sa aming kasal at walang pupunta sa kanila. Ang pag-iisip pa lang niyan ay gumaganda na ang mood ko. Tumango si Old Master Gold upang ipakita ang pagkakaisa. Pagdating ng panahon, kakailanganin nating manghalap ng maraming impormasyon hanggat maaari tungkol sa kanilang partido. Kung naghahanda sila ng hapunan na nagkakahalaga ng $100,000, pagkatapos ay itatapon namin ang isa na $200,000. Kung umabot sila sa $500,000, itataas natin ito sa $800,000. Sa madaling salita, kailangan nating iparamdam kay Jack kung ano ang tunay na kayamanan. Isang magiliw ng ngiti din ang lumitaw sa mukha ni Master Ezra. Sa araw na iyon, ang aming kaganapan ay magiging mas kahanga-hanga at kapansin-pansin kaysa sa kanilang kalooban. Sa ngayon, tingnan natin kung paano niya mapanindigan ang kanyang pangako, isang partidong yayanig sa pundasyon ng Eastfield. Oo. Gumawa pa sila ng countdown para lang sa birthday party. At hindi man lang kami gumamit ng ganoong exaggerated moves. Maghihintay kami hanggang 2 o 3 araw bago ang kasal at ihulog ang bomba. Ito ay magiging isang ganap na kahihiyan sa kanila kapag ang kanilang mga advertisement ay mas malakas kaysa sa amin ngunit ang kaganapan ay hindi tulad ng nangyayari sa atin. Sobrang kahihiyan. Isang nasisiyahang mahiyang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Kelly. Ang imahe ng ugat ni Jack ay lumabas sa kanyang leeg at ang puting blanch na mukha ni Selena ay parang sinag ng mainit na sikat ng araw na bumabaha sa kaluluwa ni Kelly. Siya ay mabigla sa tuwa.
Kelly. Kumuha ng ilang lalaki na hamanin ang mga babaeng bodyguard ni Jack balang araw. Gayunpaman, biglang sinalakay ni Old Master Gold ang isip ni Kelly at naputol ang kanyang kadena ng imahinasyon sa mga reaksyon ni na Jack at Selena. Hindi niya inaasahan ang ganoong tanong mula kay Old Master Gold. Lolo, anong ibig mong sabihin? Ano ang gagawin ko sa mga babaeng bodyguard na iyon? Nagsalubong ang mga kilay ni Kelly. Ang mga babaeng bodyguard na ito ay hindi mga plorera, lahat sila ay napakahusay na manlalaban. Ang pinaka nag-aalala sa akin ay ang pakiramdam ko ay hindi pa nila naipahayag ang kanilang buong lakas. Ang ganitong husay sa pakikipaglaban ay hindi karaniwan. Kaya, subukan ang iyong makakaya upang malaman. Una, kung magkano ang binabayaran ni Jack sa kanila. Pagkatapos ay i-counter offer na may mas mataas na sweldo at ipatrabaho sila para sa pamilyang Gold. Inihayag ni Old Master Gold ang kanyang mga iniisip dahan-dahan. Iniunat ni Young Master Gold ang kanyang kamay at nag-thumbs up kaagad pagkatapos marinig ang iniisip ni Old Master Gold. Matalino. Lolo, matalino ang plano mo. Makapangyarihan at malalakas nga ang 10 babaeng bodyguard na iyon. Kung maipapatrabaho natin sila sa atin, ito ay kahanga-hanga. Magbubuga ng dugo si Jack noon. Hayaang lamunin siya ng galit, hindi ba? Ang pinuno ng pamilyang Gold ay tumawa rin ng malakas sa panukala. Kabanata 702. Kinaumagahan, lumabas si Kelly kasama ang ilang bodyguard para isagawa ang kanilang ultimate plan. Naghintay siya hanggang sa makalabas na pareho sina Jack at Selena saka lang siya gumastos ng pera para maghukay ng impormasyon tungkol sa mga babaeng bodyguard mula sa ilang katulong ng pamilya Taylor. Nang sa wakas ay mahawakan na niya ang impormasyon sa sweldo ng 10 magagandang bodyguard, bumagsak ang kanyang panga sa lupa at nanlaki ang kanyang mga mata. Laking gulat niya. Ang lakas at husay sa pakikipaglaban ng mga bodyguard na iyon ay higit sa pambihira. Sa ganoong kasanayan, ang 50,000 dolyar na bayad sa isang buwan ay hindi isang pagmamalabas. Ang pinaka nakapangingibabaw na katotohanan ay ang bawat isa sa mga napakarilag na bodyguard na ito ay nagtataglay ng mahaba at mapanlinlang na mesla ng mga binti. Kung ang umuupo ay isang young master ng prominenteng pamilya, handa silang bayaran ang lahat kahit na masira ang kanilang bangko. Ano ba? At talagang pumayag sila sa halagang ito ng sweldo. Halos mabulunan si Young Master Gold sa kanyang galit. Hindi niya mawari kung ano ang nasa isip ng mga babaeng bodyguard na ito, may kulang ba silang brain cells? Paano kaya sila pumayag sa ganoong kababang sweldo, hindi ba nila sinisiraan ang sarili? Young Master, I think it's good news. Kung mas mababa ang kanilang sweldo, mas madali para sa amin na hikayatin silang sumali sa amin. At saka, gagastos din tayo ng mas kaunting pera. Dahil napakababa ng panimulang sweldo. Isang bodyguard ng pamilyang Gold ang nagsalita na may malaking ngiti sa kanyang mukha, gustong pasayahin ang kanyang young master. May punto ka, tumanggaw si Young Master Gold sa kanyang sinabi. Siya at ang kanyang mga bodyguard ay nakatayo sa malayo sa villa, binibigyang pansin ang sitwasyon sa loob ng gate ng villa at naghihintay ng ginintoang pagkakataon. After like a century, finally, nagkaroon ng 2 anino. Si Orchid at isa pang magandang bodyguard ay nagpakita sa main gate ng villa. Mukhang naghahanda na sila sa pamimili. Sa wakas, narito na ang pagkakataon. Bahagyang napangiti si Kelly sa nakitang nasa harapan niya at hindi nagtagal ay inutusan niya ang ilan sa mga bodyguard na bumubuntot sa 2 dilag kasama niya. Hindi nagtagal pagkaalis ni Orchid at ng iba pang cute na bodyguard sa villa, naramdaman nilang may tao sa likod nila. Parehong huminto at agad na napaatras ang gulong. Nako, Young Master Gold iyon. Naiinis ba kayo sa nangyari kahapon na wala ni isa sa inyo ang nakatalo sa amin? At dinala mo ang lahat ng lalaking ito para gumawa ng gulo ngayong maaga. Tinusubukang gamitin ang numero para pindutin laban sa amin. Upang patayin kami. Umisi si Orchid na may malamig na tono nang mapagtantong niyang ang mga may sakit na bumubuntot sa kanila ay si Young Master Gold at ang kanyang mga bodyguard. Chill. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan.
Si Kelly ay nagpakawala ng awkward chortle at nilapitan ang dalawa, at ipinaliwanag, "Naku, dalawang magagandang babae, napagkamalan mo talaga ako. Paano ko hahayaan na may bumubuntot sa iyo at saktan ka? Tingnan mo, pareho kayong mga bihasang mandirigma na may mataas na pagbabantay. Kaya, kahit na gusto kong gumawa ng mga palihim na pag-atake, imposibleng magtagumpay. Bobo para sa akin na gawin iyon. Good to know na ginamit mo ang utak mo." Habang ang mga braso ni Orchid ay nakakross sa harap ng kanyang dibdib, siya ay nanunuya ng may stoic na tono. "Mga binibini, talagang hinahanap namin kayo para pag-usapan ang ilang negosyo sa inyo." Paliwanag ni Kelly na may nakaplaster ng ngiti sa mukha. "Ilang negosyo? Anong gusto mo?" Nagpalitan ng tingin si Orchid at ang iba pang babaeng bodyguard na parehong mukhang naguguluhan sa pahayag. "Oo. Napansin ko itong bakal na katotohanan kahapon na kayong siyam, teka, hindi, may isa pang kagandahan. Lahat kayong 10 ay malalakas na mandirigma at ang inyong galing sa pakikipaglaban ay walang kapantay. Talagang bihira ang magkaroon ng 10 magagandang master sa pakikipaglaban. Napakaganda." Tinabi ito ni Kelly na may malawak na pilyong ngiti sa kanyang mukha na para bang isa siyang sakam na nagpapautang. Isang halatang iritasyon ng bumalot sa mukha ni Orchid, naiinip siyang tumahol. "Tumigil ka nga sa pagsasalita ng bullshit. Kung may sasabihin ka, isubo mo lang. Don't tell me pumunta ka dito para lang purihin kami." Ang talino ng babae. "At oo, pumunta ako dito para sa isang mahalagang negosyo. Nalaman ko na ang iyong pinagsamang sweldo ay $20,000 lamang kada buwan. Na napakaliit para sa isang bihasang manlalaban na tulad mo." Napangiti siyang Master Gold at inabot ang kaliwang palad na nagpapakita ng figure na $50,000. "Paano kung binabayaran ka ng pamilyang Gold ng $50,000 kada buwan? Umalis ka sa trabaho mo at magtrabaho para sa amin." "Young Master Gold, kalimutan na natin ang sinabi mo kanina. $50,000. Hindi kami interesado." Agad na tinanggihan ni Orchid ang kanyang panukala nang hindi nagpapakita ng anumang pag-aalinlangan. "Oo. Gusto mo bang huminto kami sa trabaho?" Mangarap pa, ang isa pang magandang bodyguard ay tumanggi din sa panukala ni Kelly nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Kabanata 703. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Kelly na para bang na-stroke. Nagsimula siyang magtaka kung nagkamali ba siya ng narinig. Inaasan niya ang sweldo mula 20,000 hanggang 50,000, higit pa sa doble. Bakit sa lupa ay tinanggihan ng mga kababaihan ang kamangha-manghang pagtaas na ito nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito? Sige. Magbabayad ako ng 100,000. Ang 100,000 ay maganda na ngayon. Tama ba? Inigpitin ni Kelly ang kanyang mga ngipin at iniunat ang isa pang kamay, ibinuka ang lahat ng daliri ng magkabilang kamay para i-gesture ang figure na 10. Ang presyong ito ay 5 beses ng iyong kasalukuyang sweldo. Walang dahilan para tumanggi ka. Hell no. Nagkatinginan ng 2 dilag at sabay na napasigaw. Nang malaglag ang huling pantig ng salita, tumalikod ang dalawa at naglakad palayo, hindi na nag-abala pang ipagpatuloy ang boring na pag-uusap na ito. What the f-sick? Si Kelly at ang kanyang mga bodyguard ay nagpalitan ng mga nakalilitong sulyap. Bawat isa sa kanila ay nanatiling parang estatwa na tila ang episode ay hindi nakarehistro sa kanilang gitnang utak. Tinanggihan ba ng mga babaeng ito ang 100,000 sweldo kada buwan? Mga bobo ba sila o ano? Ano ba, hindi ako naniniwala. Hindi kumbinsido si Kelly, kaya tumakbo siya pasulong, naabutan ng 2, at pagkatapos ay muling nag-alok. $200,000 kada buwan. Paano kung ganoon? Gayunpaman, hindi na nag-abalang sumagot ang 2 sa pagkakataong ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad, walang pakialam. 300,000. 400,000. 500,000. Patuloy ang pagdami ni Kelly habang sinusundan ng 2 sa tabi nila. Ang bilang ay mabilis na itinaas sa 500,000 bawat buwan. Ang bawat isa sa 10 babaeng bodyguard ay iaalok ng 500,000 sa isang buwan, at ito ay magiging 60 milyon bawat taon. Napakataas na ng gastos sa pagkuha ng 10 bodyguard na ito. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Kelly sa pagtanggi, at hindi siya naniniwala na tatanggihan ng mga babaeng bodyguard na ito ang napakataas na sweldo.
Kawakas, huminto si Orchid at isa pang bodyguard. Isang tagumpay ng ngiti ang ipinakita ni Kelly nang sa wakas ay tumigil na ang dalawa para sa kanya. Akala niya may pag-asa, at umaasang sinabi niya, paano? 500,000 sa isang buwan at lahat ng 10 sa inyo ay iaalok ng parehong halaga. Ang bilang na ito ay itinuturing na mataas sa merkado ng bodyguard, hindi ba? Young Master Gold, hindi ka susuko ha. Kahit na nag-alok ka sa amin ng $1,000,000. Walang sino man sa amin ang tatanggap nito. Lalo pa ang 500,000. Binigyan siya ni Orchid ng isang walang halong ngiti, naglabas ng isang pahayag na sisire sa pag-asa ni Kelly at pipigil sa kanya sa panaginip. What the F-sick? Pumagsak ang panga ni Kelly sa lupa at nanlaki ang mga mata. Bakit mo tinanggihan ang napakagandang alok? Baliw ka ba o tanga? Na talagang tinatanggihan mo ang ganoong kataas na sweldo? Ikaw ba ay isang hardcore na tagahanga ni Jack? Kung hindi, bakit ka kontento sa 2,000 lang kada buwan? Si Master Jack kasi si Master Jack. Tinusundan namin siya dahil lang siya si Master Jack, ang personal na alindog ni Master Jack ang dahilan kung bakit kami sumusunod sa walang alinlangan. Wala itong kinalaman sa pera. Kaya ngayon, pwede ka bang mag-F-sick off? Bahagyang ngumiti si Orchid, at sa sumunod na segundo ay umalis na siya kasama ang ibang bodyguard. Si Kelly at ang kanyang mga bodyguard ay nakatayo pa rin sa iisang lugar na tulala. Pagkaraan ng isang sandali na parang isang siglo. Gumalaw lang ng kaunti si Kelly, inilingon niya ang kanyang ulo sa kanyang mga bodyguard, at nagtanong sa hindi makapaniwalang tono, ang personal na alindog ni Master Jack. Mali ba ang narinig ko? Hindi mo ginawa. Sa tingin mo ba dahil maganda si Jack? O ang panloob na kabaitan ang bumubuo sa kanyang personal na kagandahan? Ang isa sa mga bodyguard ay nagawang maglabas ng ilang mga saloobin pagkatapos pisilin ang lahat ng kanyang katas sa utak. Tumingin siya kay Kelly na may pagkalito na nakasulat sa mukha. Alam ko. Malamang na si Jack ay may ilang uri ng underground na romantikong relasyon sa mga babaeng ito matagal na ang nakalipas. Biglang sumigaw ang isa pang bodyguard na parang may pumasok na katotohanan sa kanyang maliit na utak. Matapang niyang hula, just to think about it, babae, in nature, are fans of love and romance. Karaniwan, sila ay mabubulag at masilaw sa pag-ibig at sa gayon ay gagawa ng mga di makatuwirang desisyon. Sila ay mga emosyonal na mamal na hindi makapag-isip ng lohikal. Kung hindi, paano sila makakapili ng 2,000 sa 500,000? Ito ay isang hanggal na pagpipilian. Pinatunayan ito ang lihim na pag-iibigan ni Jack at ng mga babaeng ito. Mas gugustuhin pa nilang kumuha ng 2,000 kaysa iwan si Jack. Jesus F. King Cristo. Ito ay ganap na makatuwiran. Damn, Jack, bagay ang brat na ito. Lahat ng 10 dilag na iyon ay kanyang koleksyon. Shitty. Napakagaling lang manligaw at manligaw ng brat na ito, di ba? Tumango si Kelly, puno ng paghanga at inggit ang ekspresyon ng mukha nito. How he daisy red na siya na si Jack ngayon. Kabanata 704. Sa huli, wala nang ibang pagpipilian si Kelly kundi ang bumalik sa tirahan ni Gold na may malungkot na mukha. Napakunot ang noo ng Padre de Pamilya Gold nang lumitaw sa kanyang paningin si Kelly. Pagkatapos ay nagtanong siya, ano ang problema? Mukhang dismayado ka. Pumunta ako sa villa ni Jack para hikayatin ang mga bodyguard na iwan si Jack at sumama sa amin. Ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Paliwanag ni Kelly, ngumiti ng mapait. Sigurado ka ba? Magkano ang kinikita nila kada buwan ngayon? Bahagyang nagulat si Ezra, ang pinuno ng pamilyang Gold. Ang pag-iisip ng isang hindi matagumpay na panghihikayat ay hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan. Dahil ba sa napakataas na ibinayad sa kanila ni Jack? 2,000 lang kada buwan. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Kelly habang tumugon. 2,000. Pinaglaloloko mo ba ako? 2,000 lang ang kinikita nila sa isang buwan at hindi mo man lang magawang iwan si Jack. Dapat itong maging isang piraso ng cake. Ang ekspresyon ng mukha ni Ezra ay nagbago sa isang hindi kasiya siyang sorpresa, ang kanyang mga mata ay kasing laki ng mga platito. Pare. Ipinagmamalaki nila na sinundan nila si Jack dahil sa kanyang personal na alindog.
At kahit na inalok ko sila ng kalahating milyon o kahit 5 milyon sa isang buwan, hindi sila kumikibo kahit kaunti. Dagdag pa ni Kelly, mapait ang ngiti niya. Ha? Personal charm, maniniwala ka ba? Tipatikip agad ng ilang segundo ang bibig ni Ezra sa pag-angkin ni Kelly. Personal charm. Anong bullshit reason yan? Tatingin ko malamang may romantikong relasyon sila ni Jack. Kung hindi, paano nila tatanggihan ang pera? Anong uri ng babae sa mundo ang hindi mahilig sa pera at mga branded na bag? Anong biro? Oo, yun din ang naisip ko. Pero hindi na importante ang totoong dahilan, imposibleng hikayatin ang mga babaeng ito na magtrabaho para sa atin. Huminga ng malalim si Kelly sa pagkatalo. Halatang pilit niyang pinipigilan ang disappointment sa loob niya. Kung tutusin, kung sasamahan siya ng ganoong grupo ng kasiya siya at kaibig-ibig na mga bodyguard, iba ang tingin sa kanya ng bawat umiiral na tao sa mundo, paghanga at pagsang-ayon. Tatanghali, nagtungo sina Jack, Fiona, at ang iba pa sa isang high-class na restaurant sa isang marangyang hotel, kasama ang isang pangkat ng mga bodyguard. Master Jack, seryoso ka ba sa pag-treat sa amin ng tanghalian? Napaka-generous mo. Hindi maitago ni Orchid ang kanyang mga ngiti, halatang tuwang-tuwa. Siyempre. Tinulungan mo akong bigyan ng hindi malilimutang aral ang Gold family. At napansin mo ba kung gaano siya ka-snobbish at kisengit bago ang tunggalian? At kung paanong ang kanyang mga ekspresyon ay naging isa sa mga pinakapangit at pinakamakulimlim, ang mga iyon na matagal ko nang hindi nakikita. Natutuwa ako, tagot ni Jack at isang mainit na tawa ang lumabas sa kanyang bibig. Frustrated na ako. Lugi ako. Ang kagabi ay isang napakahalagang pagkakataon para ipakita ko ang aking husay sa pakikipaglaban. Ngunit wala ako roon. Si Elaine naman, pumagulgol na parang aso, tapos binatukan niya ng malamig na titig si Ben, na nakaupo sa tabi. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi lang ako kailangan para protektahan ka, nakaaway sana ako kagabi. Isang mapait na ngiti ang iginanti ni Ben sa kanya. Well, hindi ko naman hiniling na protektahan mo ako. Nag-aalala ka sa akin at ikaw pa ang nagpumilit na sundan ako. Kung hindi dahil kay Master Jack na nag-alala siya tungkol sa iyong kalusugan at hiniling sa akin na protektahan ka, hindi ko gustong maging malapit sa iyo. At kailangan ko pang tiisin ang mabangis at makamandag mong bibig araw-araw na ang trabaho ko ay protektahan ka lang. Galit na ngumisi si Elaine. Sige. Huwag kang magalit. Tara, buhusan kita ng inumin. Salamat sa pagiging pinaka-responsableng bodyguard at sa pagprotekta sa akin araw-araw. Maganda na ba ngayon? Pumirma si Ben sa pagkatalo. Nagbukas siya ng red wine at nagsali ng baso para kay Elaine. At least marunong ka magpasalamat. Malamig na ngumuso si Elaine, isang nakapikit ng ngiti ang nabuo sa mga sulok ng kanyang bibig, isang frosty. Kabanata 705. Jack, dahil ito ay isang bihirang pagkakataon upang tipunin ang lahat para sa tanghalian, ngayon ang bayarin ay nasa akin. Biglang pamulong si Fiona na sinundan ng isang humajijek na tawa. Agad na nagkatinginan sina Jack at Selena, puno ng hindi makapaniwala ang kanilang mga mata. Hindi sumagi sa isipan nila ang pagiging bukas palad ni Fiona at tinatrato ang lahat ng tanghalian gamit ang sarili niyang pera. Inay, sigurado ka ba? Babayaran ko ito, okay? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Isang mapagpanggap na kahinhinan ang lumitaw sa mukha ni Jack, ngumiti siya at nagalok na magbayad. Sobrang saya ko lang ngayon. At saka, kargado na ako ngayon, hindi na ang matandang Fiona, mahirap at walang kwenta. Tanghalian pa lang, babayaran ko na. Tumango si Fiona bilang ganti, halatang mataas at maganda ang kanyang kalooban. Sok-sok? Hindi madaling magbago ang isang tao, Maria. Dati napakakuripot mong tao. Hindi ka magbabayad kahit may nagbigay sa'yo ng pera. Hindi ko akalain na bigla kang magkakaroon ng konsensya na gawin iyon ngayon. Nakangiting sabi ni Ben. Ano bang pinagsasabi mo? Anong ibig mong sabihin naging mother mo ako? Mahirap kami noon. Nagiging matipid ako, got it? Ang isang tulad ko ay masangkop na mamahala ng pera. Inilibot ni Fiona ang mga mata kay Ben.
Kumain lahat ng gusto mo, lahat, sabi niya sa buong pamilya. Mag-order ka na lang ng mas maraming alak kung sa tingin mo ay hindi ito sapat. Ang kwente ay maaaring umabot sa 10,000, 100,000, walang kwenta. Narinig mo yon? Narinig mo ba yon? Tinabi lang yan ng mama ko. Kain tayo. Huwag kang mahiya, sabi ni Ben na may malaking ngisi. Sa sandaling iyon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakita sa harap ng pasukan ng Green Sky Hall. Medyo madaming tao ang dinala niya at diretsong pumasok. Agad na kumunat ang noo ng pinuno ng Green Sky Hall na si Hector nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nangunguna sa grupo. Pagkatapos ay pumunta siya sa harap para salubungin sila ng nakangiti. Ay nako! Ano ang nangyayari? Ang pinuno ng Eagle Clan ay gumagabay sa aking bulwagan ngayon. Nararamdaman ko na may isang kagalang-galang na panauhin ang bibisita ngayon. Ngunit hindi ko akalain na ikaw iyon, Master Newman. Tilly Newman, ang pinuno ng Eagle Clan ay nagbigay ng isang tipid ng ngiti. Master Zaborowski, may usapan ako sa iyo ngayon, sabi niya. Sa loob tayo mag-usap. Hindi komportable dito sa napakaraming tao sa paligid. Oh, sige na, tumanggo si Hector at ngumiti. Iilan lang ang dinala niya sa mga pinagkakatiwalaang mandirigma niya at bumalik sila kasama ang pinuno ng Eagle Clan. Master Newman, masyado kang magalang. Tawagin mo na lang akong Mr. Zaborowski. Yan ang tawag sa akin ng mga tauhan ko. Kakaiba ang pakiramdam kong Master, ang tawag mo sa akin. Hindi mahalaga kung tawagin kitang Master Zaborowski o Mr. Zaborowski. Hindi nito binabago ang katotohanan na tinatawag mo ang mga pag-shot dito. Umagalpak ng tawa si Lee. Mabilis na nagsala ang grupo sa isang receiving hall at umupo sa mga upuan. Okay, Master Newman. Walang mga tagalabas dito. Maaari mong sabihin ang anumang nais mong sabihin ngayon. 2 taon na siguro ang huling pagkikita namin. Hindi ka pupunta sa akin kung walang nangyayari. Nakangiti pa rin si Hector. Siya ay tumingin mainit at palakaibigan sa ibabaw. Nag-iba ang mukha ni Lee, Ma'am Igat. Tumingin siya ng diretso kay Hector. Hindi pa katagal, 300 lalaki mula sa Eagle Clan ang namatay, sabi niya. Tila ay pinatay sa kagubatan sa labas ng lungsod. Ang isa sa kanila ay bahagi ng aking Codrell Baldy. Narinig mo na ba ang pangyayaring ito, Master Zaborowski? Kinuha ni Hector ang kanyang tasa at dahan-dahang humigop mula rito. Tapos tumanggo siya. Siyempre, narinig ko na. Nabalitaan ko pa na nag-iisang mamamatay tao iyon. Sok-sok. Nakakatakot talaga ang lalaking may ganoong lakas. Dapat maging marshal man lang siya. Umiling si Lee. Sa tingin ko kahit isang marshal ay hindi nagtataglay ng ganoong klase ng lakas. Sa 300 lalaki, marami ang mga master sa loob ng Eagle Clan. Alam mo rin tulad ko na ang Eagle Clan ay kabilang sa pinakamahusay sa lahat ng hall. Ngayon sa 4 na manlalaban, 3 na lang ang natitira. Kung tama ang hula ko, napaka-imposibleng marshal ang pumatay. Sa halip, malaki ang posibilidad na siya ay isang hari ng digmaan. Isang hari ng digmaan. Nagsalubong ang kilay ni Hector nang marinig ang katagang King of War. Ito ay magiging isang malaking problema kung ikaw ay magudyok sa isang hari ng digmaan. Kabanata 706. Sa paghusga sa lakas na kailangan para patayin ang napakaraming lalaki, halos tiyak na siya ay isang hari ng digmaan. At paulit-ulit naming nililinaw ang kanyang modus at lahat ng mga tauhan namin ay namatay sa pamamagitan ng malinis na bali sa leeg. Ito ay tiyak na ginawa ng isang solong tao. Parang walang ibang tumulong. Nagdilim ang ekspresyon ni Lee. Dahil dito, nakaranas kami ng matinding pagkatalo at ang aming posisyon ay bumaba ng husto. 2 sa ating mga teritoryo ang inagaw ng ibang mga hall. Nang marinig ito ni Hector, ang kanyang mga tampok ay nabaluktot sa isang hindi nababasang ekspresyon. Master Newman, huwag mong sabihin sa akin na gusto mong humingi ng tulong para maibalik ang iyong mga teritoryo. Wala naman sigurong halaga kung maliliit na lugar lang, di ba? Bukod dito, ito ay isang bagay ng Eagle Clan. Ano ang kinalaman nito sa Green Sky Hall? Tumawa ng malakas si Lee. Hindi ka namin guguluhin para dito.
Nakapag-recruit ako ng ilang manlalaban kamakailan. Ang isa sa kanila ay mas malakas pa kay Baldy noong una siyang nagsimula. Kaya naman nabawi na natin ang ating maliliit na teritoryo. Tapos pumunta ka lang para magreklamo sa akin. Kumunat ang noo ni Hector. Hindi niya akalain na dadating si Lee para sa isang bagay na kasing baba nito. Kanina pa namin sinusubukang hanapin ang pumatay kay Baldy at sa iba pa. Kawakas, nakuha na namin ang aming lalaki. Ito ay isang 99% na garantiya na ang taong iyon. Namumula ang galit sa mga mata ni Lee habang nagsasalita. Napatay ng lalaking iyon ang 300 sa kanilang mga tauhan, kabilang ang isang nangungunang manlalaban. Ang kaisipang ito ay nagdulot sa kanyang isipan sa takot sa bawat oras. Sabihin sa akin pagkatapos ay, ang Eastfield ay mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga hari ng digmaan. Dapat ay sapat na madaling alisin siya kung mag-iimbestiga ka ng maayos. Dahan-dahang nagsalita si Hector pagkatapos niyang mag-isip. Pero sabihin na natin na siya ay isang mataas na ranggo na hari ng digmaan at nakuha niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng kanyang mga kamao. Mahihirapan kang maghiganti kung ganoon. Nakita mo na siya dati. Payag ni Lee, ngumiti ng mapait. Nakita ko na siya dati. Kumunat ang noo ni Hector. Hindi pwede. I've not spoken to any marshals or kings of war lately, nagulat na sabi niya. At iniisip nila ang kanilang sarili bilang mga tagapagtanggol ng Daxia. Tila ay mga matuwid na mandirigma. Wala tayong karaniwang pag-uusapan sa isang pag-uusap, ma'am. Dumating siya para makita ka 2 araw lang ang nakalipas. Kung hindi mali ang hula ko, nakipag-away pa siya sa mga tauhan mo. Tagot ni Lee, nagbigay ng nakakalokong ngiti. Jack White, agad na sumigaw si Hector at ang mga nakapaligid sa kanya. Tama iyan. Ito ang adopted son-in-law ng pamilya Taylor. Nagsalita si Lee sa isang kumpiyansa na tono. Nagsagawa ako ng kaunting pagsisiyasat at nalaman na ang aking nasasakupan ay nakasakit ng isang mabuting kaibigan niya na nagngangalang Tiger. Si Tiger ay isang delivery boy, isang taong hindi nagpapanggap. Ngunit talagang pinatay niya ang 300 sa aking mga tauhan upang ipaghiganti ang kanyang kaibigan. Dito. Puminto sandali si Lee bago nagpatuloy ng maluwag at ayon sa pagkakaalam ko, sinaktan din ng mga tauhan mo si Tiger at ang kanyang asawa kanina. At kaya hinanap ka ng punk na iyon. Naniniwala ako na nakipaglaban siya sa iyong mga tao. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Hector. Ilang sandali pa bago niya sinagot in a frank tone, hindi napunta sa amin ang punk na iyon dahil lang doon. May iba din. Kabanata 707. O talaga? Bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol dito? Bahagyang natigilan si Lee. Hindi niya akalain na makikipagkita si Jack sa Green Sky Hall para sa anumang bagay maliban sa buong hiyaw sa ginawa nila kay Tiger. Sa sandaling ito, ang master ng Green Sky Hall ay sumulong. Ito ang nangyari. Yung mga lalaki natin, nasa ibang negosyo din, paliwanag niya. Hindi lang tayo gumagawa ng negosyo sa loob ng bansa, kundi nakikipagkalakalan din tayo sa isang dayuhang organisasyon. Lihim kaming kumukuha ng litrato ng mga babae at ibinebenta sila. Matapos marinig ni Lee ang buong kwento, siya ay nagsalita ng may pagtataka, si Jack talaga ay samobra. Wala itong kinalaman sa kanya. Natural na sa kanya na humingi ng kabayaran sa iyo dahil sa nangyari kay Tiger, pero hindi man lang kayo nagpa-picture sa asawa niya. Bakit kailangan niyang mag-isip tungkol dito? Tama. Ang pangyayaring ito ay talagang nagalit din sa akin. Tumigas ang ekspresyon ni Hector, pagkatapos ay bumaling ang tingin niya kay Lee. Ang buong pag-iibigan ay sa pagitan nila ni Jack. Nagtataka siya kung bakit ganoon ang reaksyon ni Lee na mas lalong sumabog kaysa sa kanya. Tapos anong nangyari? Inaway mo ba siya pagkatapos niyang dumating? Tanong ni Lee matapos niyang isipin iyon. Siyempre, nag-away kami. Noong una, binalak namin siyang patayin kung hindi siya magaling. Ngunit kung malakas siya, tatanggalin natin ang salungatan bilang isang hindi pagkakaunawaan, ikinwento ni Hector kay Lee ang buong pangyayari. Pagkatapos niyang magkwento ay nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Nakasamaang palad, natalo kami. Lahat ng mga tao natin ay walang kapantay sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin iyon,
Si Hector ay parang biglang may naalala, at hindi naiwasang sabihin kay Lee, "Tama, Master Newman, hindi ba si Jack, isang commander?" Narinig ko na nagpahayag siya na mayroong $200 milyong sa kanyang pangalan sa ikapitong kaarawan ni Old Man Taylor. Malamang commander siya. Ngunit sinabi niya na nawala ang kanyang medalya. Bakit mo sinasabi na isa siyang King of War? Obvious naman na nagsisinungaling ang punk na ito. Talagang hindi siya isang run-of-the-mill assistant commander. Umalaklak si Lee. I'm very sure na ang pumatay kay Baldy at ang iba pa naming 300 tauhan ay si Jack. At sa dami ng mapangwasak na kapangyarihan, tiyak na isa siyang hari ng digmaan. Walang paraan na palibutan siya ng maraming tao at papatayin pa rin kung hindi man. Ang lakas niya talaga hindi matatawaran. Sa paghusga sa kung paano ang aming pinakamahuhusay na mandirigma laban sa kanya, hindi siya mukhang isang commander. Kahit isang marshal ay hindi tayo matatalo ng ganoon kadali. Matapos simulan ni Hector ang paghihinuha ng impormasyon, isang anino ang dumaan sa kanyang mga tampok. Kung ito talaga ang kaso, talagang mahihirapan siyang harapin. Master Zaborowski, sinabi sa iyo ng punk na iyon na putulin ang buong pangangalakal ng larawan. Gusto mo ba talagang isuko ng ganon-ganon lang? Malaki ang kikitain ninyo dito kada buwan. Higit sa lahat, ito ay isang negosyo na lalawak lamang sa isang minahan ng ginto at tatalikuran mo na lang. Kaya mo ba talaga? Napansin ni Lee na masama ang loob ni Hector at mas lalo niyang pinalakas ang kanyang pagmamanipula. Bakit hindi magkapit kamay ang ating mga hall at patayin ang istorbo na ito? Sa pagkakataong ito, pumagalpak ng tawa si Hector. Master Newman, ang dami mong nasabi ngayon, pero ito ang pangunahing motibo mo sa pagpunta rito, hindi ba? Wala kang pagkakataon laban sa kanya, kaya lumalapit ka sa amin sa pag-asang mabibigyan ka namin ng lakas. Tumango si Lee. Tama iyan. Yan ang iniisip ko pagdating ko dito. Ang punk na iyon ay nasaktan sa aming mga hall. Paano natin siya hahayaang mabuhay? Natahimik si Hector, nag-iisip. After a while, he finally replied, "Sa ngayon, hindi pa namin sure kung gusto naming kunin si Jack." Ikaw na mismo nagsabi. Malaki ang posibilidad na siya ay may lakas ng isang hari ng digmaan. Hindi magiging madali ang pagpatay sa kanya. At sa huli, maaari tayong magduso ng matinding pagkatalo at mauwi pa rin sa talo. Kabanata 708. Kaya mo ba talaga, Hector? Ito ay isang malaking pagkawala para sa iyo. Pinag-isipan mo ba talaga ito? Kahit papaano, may hinanakit ako sa bata. Tumawa si Lee, kahit na medyo hindi siya masaya. Akala niya ay papayag ang master ng Green Sky Hall na makipagtulungan sa kanya. Kung tutuusin, halos mamatay na si Jack. Hindi niya inaasahan na pipiliin ni Hector na ikompromiso ang sarili sa sandaling ito. Master Newman, ang nangyari sa Green Sky Hall ay medyo naiiba sa nangyari sa iyo. Nawalan ng 300 lalaki ang Eagle Clan. Sila ang iyong mahalagang mga kasama, kaya naiintindihan ko kung gusto mong patayin si Jack. Pamantong hininga si Hector. Kinuha niya ang kanyang tasa sa mesa at humigop mula rito. Gayunpaman, walang namatay sa aming panig, dahan-dahan niyang sinabi, 2 lang sa aming mga lalaki ang kritikal na nasugatan. Ang isa ay nabali ang binti, at ang isa naman ay nawalan ng silbi ang kanyang disik. Kaya hindi kami nawala ng kahit na sinong lalaki, at kaunti lang ang nawala sa amin. Hindi na natin kailangang pukawin ang isang taong may lakas ng isang hari ng digmaan. Tingnan natin, sabihin nating lalaban tayo, magdaranas pa rin tayo ng matinding pagkatalo kahit manalo tayo. Nagsimulang kumaibot ang mga sulok ng labi ni Lee. Napakalakas ng Green Sky Hall, at nasa kanila ang suporta ng Kingston Hall. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang makipagtulungan sa kanila at tipunin ang kanilang pinakamalakas na mandirigma para patayin si Jack ng magkasama. Ngayon, kung tumanggi ang Green Sky Hall sa kanyang panukala, wala siyang pagkakataon laban kay Jack, na ang mga lalaki lamang mula sa Eagle Clan ang maaasahan. Hindi niya akalain na titignan siya ng matagal ni Hector at bigla siyang ngumiti. Oh, tama. Nabalitaan ko na sinaktan ni Jack si Master Wilson noong ikapitong kaarawan ni Old Man Taylor hindi pa gaanong katagal, sabi niya. Napakalakas din ng mga Wilson. Ang lakas talaga ng loob ng lalaking iyon. Hindi tulala si Lee.
Nang marinig niya ito ay agad niyang naunawaan ang nakatagong mensahe sa likod ng mga sinabi ni Hector. Nagningning ang kanyang mga mata habang tumatalon sa kanyang mga paa. Master Zabarowski, pag-isipan mo muna ang aking panukala. Kapag natauhan ka na talaga, tawagan mo lang ako. Magkakasama tayong tatayo dahil ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan. Naniniwala ako na darating ang araw kung saan magiging magkapanalig tayo. Maghintay at makita ipaalam. Gayunpaman, sa ngayon, ayoko talagang pukawin ang isang taong kasing lakas ng isang hari ng digmaan. Umalaklak si Hector at umakyat din sa kanyang mga paa, naghahanda na makita ang kanyang bisita. Hindi nagtagal, umalis si Lee at ang iba pa sa Green Sky Hall. Pagkaalis ng mga lalaki mula sa Eagle Clan, ang matandang babae ng Green Sky Hall sa wakas ay bumulong kay Hector, Master, talagang nakakadiri na lalaki si Jack. Pinalulugi niya tayo ng hindi bababa sa $1,000,000 sa isang buwan. Kung hindi natin maipagpatuloy ang ating negosyo, sa palagay ko ay dapat tayong makipagtulungan sa Eagle Clan at tanggalin si Jack. Ngunit may malalamig na ngiti si Hector sa kanyang mukha. Siguradong hindi mapapatawad ni Lee si Jack sa pagpatay sa 300 na tauhan ng Eagle Clan, sabi niya. Kanina ko lang siya pinaalalahanan ng iba. Naniniwala ako na pupuntahan niya ang mga Wilson at makikipag-alyansa sa kanila. Sa halip, tutulungan nila kaming alisin si Jack. Diba mas maganda yon? Wala na tayong gagawin. Ang kailangan lang nating gawin ay umupo at tamasahin ang palabas. Hindi ba ito perpekto? Nagningning ang mata ng matandang babae nang marinig ito. Nag-thumbs up ito sa kanya. Ito ay perpekto. Ito ay ganap na perpekto. Aanihin natin ang mga gantimpala ng walang bayad kung talagang maalis nila si Jack. Ma'am, abangan na lang natin. Kailangan nating ipagpatuloy ang ating negosyo sa pagkuha ng litrato. Hindi natin basta-basta ibibigay ang isang minahan ng ginto dahil pinagbantaan tayo ni Jack. Taglit itong pinag-isipan ni Hector at idinagdag. Pero sabihin sa ating mga tauhan na maging mas maingat. Huwag nang hayaang mahuli sila ni Jack na gumagawa ng ating negosyo. Mahihirapan kami kung gagawin niya. Mag-iingat na lang tayo sa abot ng ating makakaya. Si Jack naman, hayaan na natin si Lee at ang iba pang mag-asikaso sa kanya. Tahimik lang tayong magsasalaysay ng masa. Ang iilang tao na nakapaligid sa kanya ay nagangat ng ulo. Sa sandaling ito, mabilis na dumating si Lee at ang kanyang mga alipor sa mga lansangan. Guro, pupunta ba tayo sa estate ng pamilya Wilson? Nahulaan na ng isa sa mga matatanda ang motibo ni Lee. Hindi niya maiwasang humakbang at magtanong. Pagkatapos mag-isip ni Lee, tumanggo siya. Dapat nating bisitahin ang mga Wilson. Ngunit ang mga manlalaban mula sa Wilsons ay walang laban para sa mga mula sa Green Sky Hall. Higit pa rito, ang Green Sky Hall ay mayroong Kingston Hall na sumusuporta sa kanila. Walang paraan na tatayo ang Kingston Hall at manunood kung may mangyari sa Green Sky Hall. Kaya hindi gaanong maaasahan ang pamilya Wilson. Kabanata 709. Bakit pa natin sila makikilala kung hindi naman sila ganoon kaasahan at hindi magagarantiyahan ang ating tagumpay? Kumunat ang noo ng matanda at muling nagtanong. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Lee. Hindi ba mas maganda kung makipag-alyansa tayo sa pamilya Wilson habang nakikipag-alyansa tayo sa Green Sky Hall? Una, kilalanin natin ang pamilya Wilson at magmungkahi ng isang alyansa. Ngunit huwag magmadali. Plano namin ang aming susunod na paglipat kapag mayroon kaming Green Sky Hall sa alyansa. Pero hindi ba mahirap isakay ang Green Sky Hall? Nagpahayag na si Hector na ayaw niyang harapin si Jack ngayon lang. Isang nasa katanghaliang gulang na babae ang sumimangot. Nakasimangot maliban na lang kung mayroon kang ibang plano, guro. Siyempre, may plano ako. Napasinghap si Lee. Imposibleng hindi galit si Hector kay Jack. Gusto lang niyang manood sa sideline dahil natatakot siya na hindi kami magkatugma ni Jack. Tinadya pa niya kaming pinaalalahanan ng pamilya Wilson, umaasang makikipagtulungan kami sa kanila at maalis si Jack. Para sa kanila, hindi na nila kailangang itaas ang isang daliri at ang kanilang kaaway ay mawawala na. Akala niya ba hindi ko makikita ang mga pukana niya? Naikuyong ng medyo may edad na babae ang kanyang mga kamay sa mga kamao nang marinig iyon.
Anong matandang Zorro? Tinadya niyang gamitin tayo bilang kumpay. Nagtanong ang matanda, kung gayon, paano natin hatakin ang Green Sky Hall dito, guro? Napakahirap para sa atin kung tumanggi silang sumama sa atin. Diba sabi nila hindi na sila magbebenta ng litrato sa foreign organization? Hindi ako naniniwala sa isang salita nito. Umalaklak si Lee at sinabing, kukunin natin ang ilan sa ating pinakamatapang na lalaki na magkukunwering taga Green Sky Hall at palihim na kumukuha ng litrato. Pagkatapos ay kukunin natin si Jack upang malaman at ilalagay ang sisihin sa Green Sky Hall. Nakakamangha. Ang iyong plano ay talagang kamangha-mangha, guro. Mahirap para sa kanila na tumanggi na sumali sa aming alyansa kung gayon. Ang ilan sa mga mandirigmang nakapalibot sa kanya ay tumango. Hindi nila maiwasang humanga sa katalinuhan ng kanilang amo. Tara at tingnan natin ang pamilya Wilson. Nag-wave ng kamay si Lee. Siya at ang kanyang mga tauhan ay diretsyong nagmaneho patungo sa ari-arian ng pamilya Wilson. F-sick. Ang bobong Jack na yon. Hindi pa rin nakaka-recover ang mukha ko. Ilang araw na ang lumipas mula noong nangyari ang party. Napahilamo si Michael sa mukha. Medyo namamaga pa rin. Gayunpaman, ang mga pinsala ay bahagya na napansin sa isang sulyap. Malamang na siya ay ganap na gumaling sa loob ng 1 o 2 araw. Dad, kailangan mo akong ipaghiganti. Tumingin si Michael sa kanyang ama, halos maluha-luha. Siyempre, tumingin si David sa kanyang anak, seryoso ang ekspresyon. Huwag kang mag-alala. Gumastos ako ng maraming pera kamakailan para kumuha ng ilang manlalaban para maging bodyguard namin, aniya, nag-recruit pa ako ng ilan mula sa ibang mga lungsod. Medyo malakas silang lahat. Si Jack ay hindi mabubuhay ng matagal. Kabanata 710. Iyan ang galing. Nakahinga ng maluwag si Michael nang marinig iyon. Guro, narito ang Eagle Clan para bisitahin ka. Sa sandaling ito. Tumakbo ang isang bodyguard at nagulat, narito ang master ng Eagle Clan kasama ang kanyang mga mandirigma. Nagpalitan ng tingin sina David at Michael. Natarante sila. F-sick. Ano ang gusto ng Eagle Clan sa amin? Ang mga organisasyong nagpapatakbo noong araw na tulad natin ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang kinalaman sa mga hall na tulad nila. Umunat ang noo ni David. Hindi madaling ma-provoke ang Eagle Clan. Tila ay malayong mas malakas kaysa sa isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya na tulad niya. Ang biglaang pagsulpot nila sa kanyang pintuan ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Dad, don't tell me na inoffend ng isa sa mga tauhan natin ang Eagle Clan kaya nandito sila para makita tayo ngayon. Magiging mahirap kung mangyari iyon. Hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanila. Nag-aalala rin si Michael. Napatingin si David sa bodyguard. Sabihin mo sa akin, galit ba sila nang dumating sila? Tanong niya. Umiling ang bodyguard. Hindi. Napakakalma nilang lahat. Tinabi nila na narito sila para mag-propose ng deal sa iyo. Sige. Ipasok mo sila. Napabuntong hininga si David nang marinig iyon. Tapos winagayway niya yung kamay niya. Mukhang hindi sila nandito para sa gulo. Tinabi ni David sa kanyang anak pagkaalis ng bodyguard. Maya-maya ay pumasok na si Lee at ang iba pa. Itinaas ni Lee ang kanyang mga kamay sa isang fist to palm sulot kay David pagkatapos niyang maupo. Master Wilson, matagal nang hindi nagkikita. Nabalitaan ko na maganda ang kalagayan ng pamilya Wilson nitong mga nakaraang araw. Kahanga-hanga, nakangiting ngumiti si David at ibinalik ang pagsaludo. Nako, hindi kami ganoon kagaling. Kaka-rating lang namin. Wala tayong paraan para tumugma sa isang first class na aristokratikong pamilya. Tahitsura nito. Ang iyong pamilya ay papalapit ng papalapit sa titulo ng isang first class na aristokratikong pamilya. Isang magalang na ngiti si Lee at tumingin kay Michael. Yang Master Wilson, hindi pa ba ganap na gumagaling ang mukha mo? Stop. Nakakahiya. Nabalitaan ko na si Ivan mula sa pamilya Taylor ang bumugbog sa iyo. Nang marinig niya ito, agad na tumugon si Michael na may halong pagtataka. Iyon ay kagagawa ni Ivan, ngunit ang taong pinaka-frustrate ko ay ang manugang na iyon ng pamilya Taylor. Hindi magiging ganito ang mukha ko kung hindi niya naisip ang paraan para parusahan ako. Galit ako kay Ivan, pero mas galit ako kay Jack,
Dito, iginawad ni Michael ang kanyang panga at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kung magkakaroon man ako ng pagkakataon, sisiguraduhin kong si Jack ay pupulutin at pahihirapan hanggang mamatay. Lahat tama. Iyan ang espiritu. Agad na napatayo si Lee nang makitang nag-aapoy ang init ng ulo ni Michael. Ipinapalakpak niya ang kanyang mga kamay habang nagsasalita, "Ikaw ay isang tunay na lalaki, young Master Wilson. Mayroon kang aura ng isang taong hindi natatakot sa anumang bagay. Dapat ganyan ang mga lalaki. Upang pagpalain kapag sila ay nakatanggap ng mga pagpapala, at upang maghayganti kapag sila ay napinsala." Sumibaw lang tuwa sa puso ni Michael sa papuri ng kausap. "Pero syempre, huwag mo akong husgahan dahil lang sa mataba ako. Malaki na rin ako," natatawang sabi niya. Ngunit si David, na nanonood ng lahat ng ito sa gilid, ay hindi na makayanang panuurin pa. "Master Newman, diretso lang sa punto," simpleng sabi niya, mapurol ang tono. "Ang pamilyang Wilson ay halos hindi nakikipag-ugnay sa iyong Eagle Clan sa isang normal na batayan. Anong negosyo mo ngayon?" Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.